Praise the Lord. Magandang umaga po sa bawat isa. Praise God. Hallelujah. Palakpakan muli natin ang ating Diyos na buhay. Purihin ang Panginoon. God bless. Oh, we worship His name. We glorify His name. Tayo pong lahat ay narito upang patuloy nating sambahin ang ating Diyos na buhay. Doon po sa kanilang mga nasa kanilang bahay, magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating pong mga kapatid, kapatiran, kapwa kamanggagawa, lingkod, ng gawain ng Diyos. Magandang umaga po sa bawat isa. And I hope now all of us are alive and awake at this point in time because we are truly prepared, yung puso natin na sumamba sa Panginoon. Mula pa po sa pagmulat ng ating pong mga mata. Okay, ano ba nagmumulat? Mata po ba? Isip. Isip at kalooban ay nandun na siguro marahil ang magpapasalamat natin sa Panginoon. Yung iba nga, hindi pa nga bumabangon nandun na po yung pagpupuri sa Diyos. Anyway, anumang posture yan, it would better for you na, sabi nga ng isa pong speaker na akin pong nadinig ay, every time daw na siya po ay matutulog, yung kanya pong tsinelas, linalagay niya po doon sa ilalim ng kanilang kama. Upang sa kanyang pagbangon daw, luluhod siya para kunin yon at the same time, upang manalangin sa Diyos. That reminds him that he supposed to every morning ay mag-kneel down and pray and give God glory, honor, and thanks. Di po ba? Maganda po yun na unahin natin ang Diyos. Hallelujah. Kanina nga po, nabasa ko po yung insight ni Ate Rex. Ginigising na tayong lahat upang tayo manalangin daw sapagkat ang Diyos ay nag-aantay ng ating pong pakikipag-usap sa Kanya. Tama lang po na anumang bagay bago natin simulan ay unahin natin ang Diyos. Yun po ang pinakasusi ng tunay na buhay na may kagalakan at tagumpay. At sa pagkakataon pong ito, naniniwala naman po ako na tayo pong lahat, inuna natin ang Diyos sa buhay natin. Hallelujah! Kung meron po kayong dalang Biblia, and I hope you have your Bible, all of us have their Bibles with them. Besides them, katabi nyo po, makibukas po kayo sa akin, tayo pong lahat ay tumayo. Kapiling ko po ang ilang po natin mga kapatiran ngayon po dito sa ating pong church. And thank God for that opportunity that we can be able na makadalo yung ilan po sa atin. And still, mayroon pong little restrictions. And anyway, we're praying na lahat pong yan ay matugunan na ng Diyos and everybody po ay magkakitaan at magkausap na in physical way. Gayunpaman, salamat po sa Panginoon sapagkat saan ka man naroon mga kapatid, ang Diyos ay kapiling natin. Kung meron po kayong Biblia, makibukas po kayo sa akin sa Awit chapter 90. Okay. Itutok niyo po yung inyong pong Bible doon sa chapter 90 verse 12 and later na po natin babasahin yung ilang pong mga verses na nakapaloob po sa aklat na yan. Awit 90. Ito po ang ating mababasa. Kung nandyan na po kayo, Psalms chapter 90 verse 12. Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Sa Tagalog, ipaunawa niyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Pinagpala na po ng Diyos ang kanyang buhay at makapangyarihang salita na ating pong pagsasalusaluhan sa umagang ito. At this point in time, let us pray. Hingin na po natin ang gabay at patnubay ng Banal Espiritu sa ating pong pagbubulay-bulay ng kanyang salita. Hallelujah. Let us all pray. Tuon po natin ang ating kalooban, isip at damdamin sa ating Diyos. Pasalamatan natin siya, dakilain natin siya. Hallelujah. Hilingin natin ang gabay ng Banal Espiritu sa ating pong patuloy na pakikinig ng kanyang salita at pagbubulay-bulay. Ama, Ama, Ama. O Diyos na aming tatay na mabuti sa lahat. Nandyan ka, O Diyos, sa iyong luklukan. Sa trono ng iyong kahabagan, kami po'y lumalapit. Ama, narito po ang bawat isa sa amin. Kilala mo po kami at wala po kami maitatago sa iyo. Hayag, O Diyos, at lantad sa iyo ang aming buhay. And we come to you, Lord God, with a humble heart, ay pagpapakumbaba. Humihingi ng tawad sa aming pong mga pagkukulang at pagkakamaling nagawa sa isip, sa salita, sa pagkilos, paggawa. Ama, ika'y Diyos na banal. Bahagi po ng aming papupuring awit kanina, binanggit po namin sa aming awit, Holy, holy, holy you are, O God. Banal, banal, banal ka.
Kaya dapat ka po, Panginoon, Lord God, sambahin ng may kabanalan. At kung meron ka nakikitang pagkukulang sa amin, O Diyos, linisin mo po kami, takpan mo kami ng banal na dugo, Panginoong Yesus, at maging karapat dapat po ang aming pananambahan sa umagang ito sa iyong harapan. Panginoon, buksan mo po ang aming puso, tulungan mo po kami, Panginoon, na maunawaan po namin ang iyong buhay at makapangyarihang salita, ang iyong mensahe na iyong pong ihahatid, Panginoon, inihanda para sa bawat isa sa amin. Mangusap ka, Lord, pahayag mo ang iyong kalooban, ituwid mo ang aming buhay, O Diyos, at idirekta mo po ito, Panginoon, doon sa tamang landas na kung saan, O God, huwag pong masayang ang bawat pagkakataon na dumarating sa buhay namin ito. Let your purpose and will be done, O God, in our lives, Lord. Narito po ang iyong lingkod, gamitin mo bilang daloy ng pagpapala para po lamang sa iyong kalawalatian, O Diyos. Maging po yung aming po mga kapatid na hindi po namin kapiling dito po face to face, sila po ay nasa kailang mga tahanan at maging po doon sa ngayon lang po nakatune in. Marahil, O Diyos, ngayon lang sila, Panginoon, makakapakinig ng salita o maaaring hindi ka pa niya kilala, O God, at tinatanggap bilang Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay, Panginoong Yesus. O God, may the power of the Holy Spirit speaks into the heart, O God, upang makilala kanila, O Diyos, at tanggapin kanila sa kailang buhay. Salamat po. Make use of our life as a channel of your blessing for your glory alone. And we bring you back the glory, honor, and praises in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Kayo po'y makakaupo na in the presence of God. Pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon ng teach us to number our days. Teach us to number our days. Ano bang ibig sabihin ng bilangin namin ang bawat araw na dumarating sa aming buhay? Meron pong iba't ibang paraan upang ating pong bilangin yung araw natin. Ibig sabihin, alalahanin. Kaya nga't kung babalikan natin ating binasa, nung ito po i-translate sa Tagalog, medyo transform nila ito doon sa konteksto na kung saan madali itong maintindihan. Pero maganda rin po na makita po natin yung binanggit doon, to number our days. Bilangin daw ang bawat araw na dumarating sa ating pong buhay. Some people mark them off in their calendar, either number of days, since na yung event na yon ay naganap. Di po ba? May inaalala tayo sa mga oras at panahon dumarating sa buhay natin. Siguro naman alam nyo kung kailan kayo pinanganak at yung taon at araw, yun po yung birthday. So we mark our calendar doon sa mga significant days na yan. Holiday, birthday, ano pa, mga special event, di po ba, nangyari sa buhay natin. Yung iba nga inaalala, itong araw na ito, sa taon na yon, binunot yung kauna-unahong kong ngipin. yung iba naman, yung event na ang araw na yon ay graduate ako. Hindi ho natin makakalimutan yung mga significant days na yon. Yung ating anniversaries, yung ating birthday, and so on. Some number their days by not forgetting certain important dates. Di ba? But most of us remember what we're doing on a certain significant day. May mga bagay po na hindi natin makakalimutan. At totoo lang, di po ba? Yung ilan sa inyo, hindi nyo makalimutan yung araw na kayo'y kinasal. Hallelujah. Kasi yun lang yung araw na masaya kayo. and the rest of the day, masaya kayo. Ayun, di ba? Bumabawi sa biyaya ng Panginoon. Yung iba naman talagang meron pong mga significant moment na hindi makakalimutan kasi nagdulot ito ng sobrang kalungkutan. The time and place is indelibly, ibig sabihin, hindi nyo mabubura sa inyong isipan, nakaukit na yan. Okay. Pero pag-usapan natin itong binanggit po ni Moses. Ito pong Psalms chapter 90, ang siyang pinakamatandang awit. Sapagkat majority ng book of Psalms was sung and written by King David and some of the psalmists, yung mga awit nung panahon na yon, si Asaph at iba pa. Pero pinakamatanda itong chapter 90 sapagkat ito po'y attributed bilang panalangin at awit ni Moses. At binanggit po niya yung isang napakahalagang verse dyan na madalas po itong kinokot pag may birthday o anumang mahalagang anniversary o kaya ay pagdiriwang sa buhay natin. But what does Moses mean by his prayer? What does it mean to number our days? Ating pong balikan yung chapter 90 ng Book of Psalms. Meron lang po naman itong 17 verses. At kung inyo pong pag-aaralan po
ng lubos itong awit chapter 90 at napakahalaga naman po yun. Huwag lang pa kayong kumuha ng verse sa Bible at yun na lamang po intindihin nyo. Mas maganda po ang ating pong basahin ng kabuuan para makita po natin yung konteksto, yung kabuuang mensaheng ipinapahayag ng Diyos doon sa talatang yun, ano man yun. Okay. Kasi bago verse 12, may mga chapter na una at may mga verses na nauna at mga verses na sumunod. Ito pong chapter 90, mapapansin nyo po, kung nyo pong pag-aaralan, ay tumutukoy sa dalawang bagay. It figures out two things. Number one, it shows us, okay, we can see the eternality of God. Mapapansin nyo po, pag pinasa nyo po yan, matutunghayan nyo yung Diyos na ito, na siyang lumalang ng lahat ng bagay ay pangwalang hanggan. He is a sovereign God, He is a powerful God, and He is a God who knows everything. At siya yung Diyos na marunong magalit. Siya yung Diyos na marunong magligtas, marunong magbigay ng pagmamahal. Pero siya yung Diyos din na marunong magalit. Yan. Pansinin niyo po, basahin natin sandali ilang mga talata. And let's figure out itong dalawang bagay nito. Una, it speaks about the eternality of God. And pangalawa, it speaks about the frailty of man. Pag sinabing frailty, yung kanyang weakness, yung kahinaan, yung kanyang pagbagsak, at yung kasalanang ginagawa at nagawa. Ang sabi po dyan, Panginoon, kayo ang aming tahanan mula pa noon, bago pa nilikha ang mga bundok at ang mundo, kayo ay Diyos na at kayo pa rin ang Diyos hanggang sa katapusan. From eternity to eternity, God, you are God. Sabi ni Moses, ipinapahayag yung katotohanan na yon, na walang bagay na naganap sa buhay dito sa mundong ito, walang bagay na nagkaroon ng katuparan sa mundong ito, maliban po na ito'y pinahintulutan ng Diyos, sapagkat ang Diyos po ang siyang may kapangyarihan sa lahat, ang siyang pinagmula ng lahat. Sabi po dito, from eternity to eternity. Ang sabi sa verse 3, kayo ang nagpasya kung kailan mamamatay ang isang tao. Siya po may power to do that, yung sovereign power ng Diyos. Ang sabi po sa susunod na verse 4, okay? Ibinabalik niyo sa lupa dahil sa lupa siya nagmula. Verse 4, ang 1,000 taon sa amin ay parang isang araw lang na lumilipas sa inyo o parang ilang oras lang sa gabi. Winawakasan ninyo ang aming buhay na parang isang panaginip na biglang nawawala o para ding damong tumutubo at lumalago sa umaga, ngunit kinahapunay natutuyo at nalalanta. Tingnan niyo po, no? Sa mga talatang ito, makikita niyo po yung dalawang aspeto. Yung eternity and power and sovereign ng Diyos at yung alin? Yung kahinaan at kalungkutan na nagaganap sa buhay ng tao. Okay. Ang sabi dyan, siya daw ang may kapangyarihang magwasak. Siya po may kapangyarihang magbigay ng schedule sa buhay natin. Ang sabi po niya sa verse 7, ito sabi, dahil sa inyong galit kami ay natutupok. Ang Diyos marunong magalit. Sino apektado? Tayo. Sa tindi ng iyong puot, kami ay natatakot. Nakikita niyo ang aming mga kasalanan, kahit na ang kasalanang lihim namin ginawa ay alam ninyo. Tingnan niyo po yung karunungan, kaalaman, kapangyarihan ng Diyos. At yung frailty, yung kahinaan, yung failure ng tao. Tuloy natin. Sa verse 9, totoong sa galit nyo kami mamamatay, matatapos ang aming buhay sa isang bungtong hininga lang. Napansin nyo po, no? Binanggit yung kapangyarihan ng Diyos, yung eternality ng Diyos, tapos pagdating naman sa ilang mga talata, tinutukoy dyan yung alin? Yung kalungkutan na gaganap sa buhay ng tao. Yung kahinaan natin. Tuloy natin. Ang buhay namin hanggang 70 taon lang. 70 years. By the average daw po, ang buhay ng tao ngayon ay, ito nga, tama po ito. 70 to 73 sa mga Pilipina, 65 to 68 sa mga Pilipino. Ano pong ibig sabihin? Pag Pilipina, babae, pag Pilipino, lalaki. So mas mahaba buhay ng mga babae. Kaya mas marami pong babae kaysa lalaki. Madaling wala tayong magagawa. Sabi ho ng Bible, ito po yung kaganapan eh. Sabi pa rito, ang buhay namin hanggang 70 taon lang o kung malakas ay maabot ng 80 taon. Ngunit kahit ang aming pinakamagandang mga taon ay puno ng paghihirap at kaguluhan, talagang hindi magtatagal ang buhay namin at kami ay mawawala. Ayan. Verse 11,
Walang lubos na nakakaunawa sa inyong matinding galit. Matindi nga kayong magalit, kaya't nararapat kayong katakutan. Tingnan niyo po yung eternality, power, sovereignty ng Diyos. Binanggit po rito. Tuloy natin. Ang ilang pang mga verses dyan. Okay? Ano pa verse? Later na natin basahin yung ilang pang talata, the latter part. Dito sa Awit chapter 90, binanggit ko na po yung katotohanan na nakikita po natin dyan. And balikan natin yung tanong, what does it mean to number our days? Ano bang ibig sabihin ni Moses nung banggitin niyang bilangin niyo po ang aming araw? Turuan niyo kaming, Lord, teach us to number our days aright, that we may gain a heart of wisdom. Una, ang ibig pong sabihin nito, kilalanin natin na ang buhay natin sa mundong ito ay maikli lang kasi pwedeng bilangin. Amen. Kasi kung eternity, ang hirap bilangin yun. Sino po dito, okay, inisip niyang magbilang 1 to 1 million? Sino po? Meron po ba nag-isip na, simulan ko kayang bilangin, ilang taong kaya ako matatapos para marating ko yung 1 million mark na yan. Okay? 1 to 100 nga lang eh. Hirap ng bilangin yan. Marahil mapapagod kayo o maladevert yung isip nyo, simulan nyo ngayon, mamaya, pagdating ng 50, magbabago ng isip natin. Ibig sabihin po ng Panginoon dito, number our days, talagang pwedeng bilangin dahil maikli lang talaga. Itong pandemic na ito, nagturo po sa atin ito, sa ayaw natin sa gusto, tinuruan tayo nito ng katotohanan na ang buhay natin sa mundong ito ay maikli lang talaga. Hindi pa ba natuto ang tao? May mensahe ang Diyos dahil sa pandemic na ito? Hindi po ba? Basahin po natin, o hindi lang yung pandemic salita na lang ng Diyos mismo basahin natin Hindi man mangyari yung pandemic, pero salita ng Diyos, ano sabi diyan? Ang sabi po na aklat ng Job, ni Job, sa chapter 14, verse 1 and 2. Ito ang sabi niya sa mga talatang ito. Man who is born of woman is short-lived and full of turmoil, like a flower he comes forth and withers. He also flees like a shadow and does not remain. Sa Tagalog, ang buhay ng tao ay maikli lang at puno ng kahirapan. Ang katulad nito ay isang bulaklak. Wow, isang bulaklak daw. Namumukadkad pero agad nalalanta. Katulad din ito ng aninong biglang mawawala. Yan daw po ang kalagayan. Ang sabi naman ni Isaiah sa chapter 40 verse 7 to 8, the grass withers, the flower fades, when the breath of the Lord blows upon it. Surely the people are grass. Inahilin tulad daw sa damo. The grass withers, the flowers fades, but the word of God stands forever. Ano daw? Damo ay nalalanta, ang bulaklak nito ay nalalaglag kapag hinipa ng hangin mula sa Panginoon. Kanino galing? Mula sa Kaya ang schedule ng buhay natin, hindi tayo may hawak. Hindi po yung doktor, hindi po yung expert, hindi po yung scientist, hindi po yung pinuno, hindi po yung pangulo, sino man. Ang Diyos ang may hawak ng buhay natin. Ang sabi rito, ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay nalalaglag, pero ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Ano pa ba ang pruweba para patunayan ito'y totoo? Kailangan pa bang patuloy ang pandemic na ito para ma-realize ng tao na mayroon palang wakas ang buhay sa daigdig na ito? O mismo salita ng Diyos, wala pa yung pandemic na dito ang salita ng Panginoon, iniayag na yung katotohanan. Bakit nangyari ito? Kasi sa katigasan ng ulo ng tao, sa pasimula pa lamang, sinuway na ng tao ang utos ng Diyos. Kaya naganap ang kamatayan at ang buhay ay lumungkot. Ang sabi ni Santiago chapter 4 verse 14, yet you do not know what your life will be like tomorrow. You are just a vapor that appears for a little while and then vanishes away. Sa katunayan daw, hindi nyo alam kung anong mangyayari sa inyo bukas. Bakit daw? Sapagkat ang buhay ay parang hamog, nalilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Itong mga talatang ito na ating pong binasa, at marami pa po, hindi ko na ho dinagdagan yan. Ito'y inihahayag, hindi po para takutin tayo,
o magasik ng pangamba at takot o para tayo magpanik at ma-stress yung buhay natin. Pastor naman, bakit yung mga talatang yan ang ating binabasa? Hindi po ang layunin ng Diyos para takutin tayo. Kundi ito'y nagpapahayag, okay, upang sa ganun, makita natin na ang buhay pala natin sa mundong ito ay talagang maikli lang. Amen. Maikli lang. The brevity of life, the fewness of days. Kung inyo pong nabasa yung insight ko kanina, okay, computin niyo po yung taon na binibigay ng Diyos. Kung 70 years, meron lang kayong 14,000 plus days. O, kung may calculator kayo, calculate nyo, nakalimutan ko na yung number. Kung kayo 50 years na nag-i-exist, 70 years lang ang buhay, sabi rito, umaabot ng 70 at kuminsan 80, bonus na kapag naging 81 at umabot ng 90, bonus na talaga yan. Ang problema nito sa bonus na yan, hindi mo naman ma-enjoy yung bonus niya. Bakit? Ito yung panahon na dadaling ka sa ospital. Ito yung panahon na hindi mo na makain, gusto mo makain. Ito yung panahon na hindi mo na mapasyalan, gusto mo pasyalan kasi wala ka ng lakas para gawin yung mga bagay na yon. Yun ang reality ng buhay sa mundong ito, mga kapatid. Amen po ba ron? Ang kalungkot niyan, meron lang nauna at may nahuli. Ano pong nauna? Yung mga nauna noon, may edad na ngayon. Yung mga nahuli, mukhang pinasususo pa. At darating din po ang panahon, sila rin ay mauna sapagkat meron pong panibagong relasyon na darating. Alam niyo po, sa panahong ito, sa sunod na taon, may panibagong henerasyon na po tayo makikita na tatakbo-takbo ko dyan, pakalat-kalat sa church na ito. Magkat nagsimula na hong sumibol, nagsimula na hong lumitaw yung bagong henerasyon na yan. Ibig mong sabihin, ang sabi ko nga kay Sister Dede, lolo na tayo, lola na tayo. Hallelujah! Praise the name of the Lord! Glory be to God! Yan. Dumarami po ang aming mga apo. At gayon din kayo. Akala niyo ako lang. Yun po yun. Kaya itong mga verses ito, hindi po ito inihayag ng Diyos para takutin tayo, kundi para ipahayag yung realidad. Matatakot ka lang kapag hindi ka prepared sa bagay na ito at hindi mo matanggap ang katotohanan ito. Amen. It is a call to seize the moment for it passes so quickly. Samantalahin natin ang bawat pagkakataon dahil madali tayong lumisan sa mundong ito. Minsan nagiging memorya na lang. Di ba? Nagiging istorya na lang. It also as a reminder of instead keeping our focus earthbound, but rather atin do ituon yung ating kaisipan at kalooban, hindi po dito sa mundong ito na temporal lang, kundi doon po sa eternal na kung saan may inihanda ang Diyos sapagkat ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin ay for eternity. Maikli lang yung buhay sa mundo. Pangsamantala lang, short period of time. Kaya sabi ni Moses doon, yung 1,000 taon sa'yo, parang isang araw lamang. Abi, tignan nyo kung 1,000 taon. Sino sa inyo gusto mabuhay ng 1,000 taon dito sa mundo? Dito sa mundo, ha? Praise God. Diba? Yung ilan sa atin, 30, dinadala na sa ospital kasi may alta presyon. Paborita na ng doktor. Buwan-buwan, bisita ka ng doktor mo. Bakit? Kailangan pa magpa-check up kasi merong irregularity sa physical na kalagayan. Yun po yung tunay na sitwasyon. Hindi ko binabanggit ito para lumungkot yung buhay natin kasi hindi po yun ang layunin ng Diyos. Bakit binanggit ito ng banal na kasulatan, katotohanan ito? Simple for us to refocus our attentions more on the things of God and the things of spiritual and prepare ourselves to face the reality that death will come and eternity is there. Naghihintay lang. Amen. Hallelujah. Parang ako lang ang masaya. Ang sabi ng Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Okay. God has set also eternity in the hearts of men. Dapat isipin natin ito. Bakit? Ang sabi po ng banal na kasulatan, binigyan daw ng Diyos ang tao ng pagnanais na malaman ang hinaharap. Nung Tagalogin nga, medyo gumaan, lumabnaw yung gumaan yung dating ng mensahe. Sapagkat sa English, ang sabi doon, He has set eternity in the hearts of men. Naglagay siya ng kaisipan na isipin ng tao ang pangwalang hanggan sa puso niya. Yung pong sabi ng Panginoon. Nang ibig pong sabihin, wag lang isipin yung pangsamantala, isipin din natin yung pangwalang hanggan. Ang sabi ni Pablo sa Colossus chapter 3 verse 1 to 3 ganito,
Since then you have been raised with Christ, set your hearts on the things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things, for you died, and your life is now hidden with Christ in God. Ano sabi niya daw? Dahil sa ating ugnayan sa Panginoon, binuhay tayo muli ni Kristo, kaya sikapin daw nating makamtan ang mga bagay na nasa langit, kung saan naroon si Kristo at nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon daw natin ituon ang ating isip at hindi daw sa mga bagay na makamundo. Hindi sa mga makamundong bagay, sapagkat namatay na kayo at sa dati ninyong buhay at ang buhay ninyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Dahil sa ugnayan natin sa Panginoon, hindi naman masamang isipin po yung mga bagay na nandito sa mundo. Kaya lang, be wise, baka naman nakakalimutan natin importanteng bagay. Amen? Ang sabi nga, dun sa article na nabasa ko, nandun po sa inside ko, na 15 hours ang ginugugol ng mga Pilipino saan? Sa social media. Sa kabubukas na kailang cellphone. Hindi ko kasalanan, sinasabi ko ito Okay. Okay lang po sana kung kaya dyan binubuksan, dahil pinapanood natin yung mensahe ng Diyos, nagbabasa tayo ng Bible, o malamang puro TikTok yan. Nauubos na yung oras nyo. Kaya yung iba, ginagawa na rin yun para, sabi nila, Pastor, para kumita. Okay lang po yun. Hindi ko na sinabing kasalanan. Ang sinasabi ko lang po, ayaw po sa pag-aaral ganito. Gumugugol tayo ng panahon ganun. Yung iba nga doon, gumugugol lang, katititig sa cellphone, kahit walang ginagawa sa cellphone, nag-aantay, naiilaw yan. Kasi nag-aantay ng mensahe. Ibig sabihin, tambay, nasasayang yung panahon. Pero ang tanong ay ganito Napag-aralan po ba natin na alamin kung ilang oras tayong gumugugol ng pananalangin, pag-aaral ng Bible, pagbabasa nito, pagmemensahe o kaya ay pag-witness tungkol kay Jesus at pagpapatutuo ng kabutihan ng Diyos? Ayan. Sa ang tanong, ano ba yung mahalagang bagay? Meron pong mahalaga at mahalagang mahalaga. Hindi ko naman sinabing kasalanan ng manood ng 5 o mahigit na oras sa YouTube, tulad ng binanggit ko sa Insight, di naman kasalanan yun. Kaya lang baka naman unwise at nakalimutan natin ang pinakamahalagang bagay. Di po ba? Hello? Huwag po kayo magagalit sa akin kasi pwedeng nangyayari na rin sa akin. Okay, cellphone ko, ganito. Okay, nanonood ng TV. Yung iba nga ganito Oras at araw na nang dapat mananghalian, mag-agahan, o mga kabataan, huwag kayo magagalit sa akin. O mga anak, bilang tatay, paalala po. Kaya tingnan nyo, yung resistensya nyo. Tumataba nga kayo, pero hinihingal. Ano mong ibig kong sabihin? Kasi minsan, unhealthy yung attitude at habit. Kasi wala tayong oras. Okay? Doon sa paggamit ng oras ng tama. Diba? Walang oras sa exercise, walang oras sa spiritual exercise and physical exercise. More on what? More on things na gusto lang natin gawin. And tungkol sa Diyos, pwede hong mangyari. Makalimutan natin. Kaya ang paalala dito, isipin daw natin, tuon natin ang ating isip sa mga bagay na makalangit at hindi po sa mga bagay na makalupa. Ayan. Hindi ko naman sinabi, huwag kayong magpatay ng bahay, huwag kayong bumili ng ganito, huwag kayong maghanda. Hindi po. Sinasabi ko lang, gawin natin ito, pero huwag nating kakalimutan yung pinakamahalaga. If you want God to bless you, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Hindi po magbabago yan noon, ngayon at bukas. So to number our days means, first, to recognize the brevity and the fewness of them. Ang sabi nga ni Matthew Henry, isa pong kilalang Bible commentary o komentarista ng Bible. Ang sabi niya, basahin ko na i-quote, hindi ko ata na sa aking PowerPoint yun. We have the world so much in our heart, are so taken up with thoughts and cares of the worldly things. Ang sabi niya rito, punong-puno daw yung puso ng tao ng mga bagay na may kinalaman sa mundong ito. Yung mga alalahanin, mga bagay na pinapangarap natin sa mundo. That we have neither time nor spirit to see God's hand in them. Na kahit na daw pinapansin natin ito, wala daw tayong oras isipin yung kamay ng Diyos sa mga bagay na yan na binibigyan natin ng halaga at pansin. Diba?
Halimbawa, nakabili ka ng bagong sasakyan, nakapokus ka sa sasakyan, pero nakalimutan mo, ang Diyos ang nagbigay niyan. Di ba? At salamat po doon sa yung mga inihahandog sa Lord, ito po ay bagong bagay na ikaw po may regalo nito sa amin. Salamat po, Panginoon. Lord, thank you, God. Yung bang ganon? So, bihira daw gumagawa nun. No na lang daw sa mga bagay na material, pero nakalimutan ang kamay ng Diyos na gumalaw kung bakit ka nagkaroon yan. Sabi niya. Sabi pa rin, the world has not only gained possessions of the heart, but has formed thoughts against the beauty of God's work. Na ang mundo daw, yung impluensya ng mundo ay gumapi na sa puso ng tao. Niyakap na ng mundong ito ang puso natin at nakalimutan ng tao ngayon, tignan at pasalamatan yung galaw ng kamay ng Diyos sa buhay natin. Ang sabi pa niya, ang mistake po natin, we think we were born for ourselves. No, it is not our business to do good in this life, which is short and uncertain. Hindi daw natin tungkulin na gugulin yung ating panahon kay isip sa mga bagay na maikli at walang katiyakan. We have but little time to be doing good. Konti lang daw yung oras natin para gumawa ng mabuti sa mundong ito. Therefore, we should redeem the time. Dahil dyan, dapat daw natin samantalahin ang bawat panahon na dumarating sa ating buhay. Amen. Pangalawang bagay, ano bang ibig sabihin ni Moses na number our days? It means to be thankful or grateful for each day that God gives us. Pag sinabing bilangin mo araw mo, habang binibilang mo yan, Lord, Monday ngayon, 1,356 days ng buhay ko. Yan. Praise God. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Wala sa atin na nakatitiyak na makahihinga pa tayo bukas. Wala. Bawat araw na dumarating sa buhay natin ay tunay na biyaya ito ng ating Diyos. Why? Sabi ng Bible, in Him we live, in Him we move, in Him we have our being. Siya ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay, gumagalaw at kumikilos. The date of lockdown and restriction made that clear na ang buhay natin hindi natin hawak. Walang nakapag-predict niyan. Sana nga mayroon nakapag-prophesy niyan eh. Pastor, sa araw na ito, magkakaroon ng pandemya. Abi, ang habang panahon yun. Kailan matatapos? Matatapos po ito sa birthday nyo. Praise the Lord. O, handaan tayo sa o sa Christmas. Ana nga ganun eh. Kaya lang, hindi nga po ganun ang realidad eh. Ang realidad, wala po tayong katiyakan kung ano mangyayari bukas. Pero maganda niyan, kung ikay mananampalataya, nakatitiyakan naman na ang Diyos na kinilala mo at tinanggap mo ang may hawak ng bawat araw, ngayon, sa darating na araw, nakaraan ngayon, at maging bukas. Amen. Hallelujah. So we ought to announce, believe and live by, ano yon? Ang sabi ng awit 118 verse 24, dahil nga, hindi natin tiyak ang bawat araw dumarating, pero ang ating tiyak, itong araw na ito ay biyaya ng Diyos. Ang sabi po ng awit, this is the day that the Lord has made, let us rejoice and be glad in it. When we say number our days, ang ibig sabihin, bilangin mong araw mo nang may pagpupurit, pagpapasalamat sa Diyos sapagkat ito'y karagdagang araw na ginawa ng Diyos para sa iyo at sa akin. Amen. Hallelujah. Hindi lang yung, birthday ko next week. Yan. Doon lang iniisip mo. Bago mag-next week, may today. At salamat po sa Panginoon 3 araw na yan. Ano yung 3 araw na biyaya ng Diyos? Yesterday, today, and tomorrow. Amen. Yung yesterday, blessing na ng Diyos yun. Nag-survive tayo yesterday. Kahapon po yun. Kasi kung hindi tayo nag-survive, wala tayo ngayon. Di po ba? Thank God for yesterday. At kung pangit yung yesterday mo, pasalamatan mo pa rin ng Diyos sapagkat binigyan Kanya opportunity na mabuhay ngayon upang magsisi, magbalik loob sa Kanya, upang yung araw ngayon ay maging mabunga at yung darating na araw ay panibagong karagdagang bunga. Sapagkat pag nagtanim ka ng mabuti ngayon, aanihin mo ito, hindi naman mamaya, maaaring bukas pa. At asahan mo, kapag ka nagtanim ka ng tama ngayon, God will bless you, not only today, but even for our tomorrow. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Salamat, Lord.
Sa nakaraan, salamat sa araw na ito. Sabi diyan, this is the day. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, kaya tayo magalak at magdiwang. Each day is a gift from God. Amen. Hallelujah. Ngayon po ay Sunday, first day of the week. Parang kailan lang, no? Matatapos na yung November. Hello? Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Merry Christmas po. Amen. Tayo naman po mga Kristiyano, ang Pasko sa atin, pwedeng araw-araw eh. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Itong araw na ginawa ng pang each day, ito po'y gem ng Diyos eh, yung bang magandang biyaya ng regalo ng Diyos. Okay? Amen? Bawat araw dumarating, puri ng Panginoon. This is another day that the Lord has given, and let's count this as a gracious gift. And I'm thankful to God. Ang sabi nga ng isang nanay, anong ginagawa kada araw? Ay, lagi kong umaawit sa Panginoon. Bakit? Like ko sinasabi, Panginoon, ito'y karagdagang araw na binigay mo sa akin, kaya gusto ko po ma-enjoy at salamat po sa panibagong araw na ito. So meron tayong dahilan para magpasalamat sa Diyos. Amen. Yung iba naman, hindi pinasasalamatan ng Diyos sa panibagong araw hanggat wala siyang natatanggap na biyaya. Hindi po, yung araw dumating, biyaya na po yan ng Panginoon. Amen. Kung madinig nyo lang po yung mga patutuo ng mga kapatid natin na nag-survive dahil sa COVID na yan. Pastor, hindi ko na po kaya. Gusto ko na pong bumigay talaga. Iniisip ko lang ang aking mga mahal sa buhay, kaya ako umiiyak sa Diyos. Tingnan nyo. Nag-survive. Salamat sa Panginoon. Purihin ng Diyos, panibagong araw. Yung iba sa atin, walang concern tungkol doon. Anong face mask? Anong face shield? Hindi ako mahahawa, kapatid. Salamat sa Panginoon, may pamilya ka pang nauuwian at kumpleto pa kayo. Salamat. Pwedeng mangyari, kunin ng Diyos ang ilan sa inyo at lumungkot ang buhay mo. Pero bawat araw dapat magpasalamat tayo sa Diyos. Amen. Praise God. Puri ng Panginoon. Each day is a gift. Hallelujah. Kaya bawat araw, be grateful for what? Una, for opportunity. Kasi bawat araw dumarating, pagkakataon yan. Opportunity for what? Opportunity to do good, opportunity to receive the blessing of the Lord, opportunity to share the gospel of Jesus Christ, opportunity to embrace your loved ones, opportunity to what? To witness for the goodness of God. Opportunity, bawat araw po opportunity. Opportunity para makapagluto ka ng masarap, para ihain mo sa iyong mga mahal sa buhay, opportunity para magtrabaho ng masipag, para matuwa yung boss o yung paamo mo, opportunity para ihayag mo yung energy, opportunity para ipakita mo yung talent, bawat araw kapatid, opportunity yan. Hallelujah. At kung wala ka maisip, opportunity yan para ano ba Tagalog nun? Yung wala kang gagawin, tumambay. Opportunity yan para tumambay. Basta pagod na ako, ay binigyan ka na Diyos sa karagdagang araw. Opportunity for you to take a rest. Magpahinga. O di ba? Bawat araw is a gift. Hello. Is a gift. Magpasalamat tayo sa opportunity. Be grateful. Magpasalamat tayo sapagkat bawat araw may hamon ang buhay. Challenge. Sino po sa inyo gusto lagi may challenge yung buhay? Ang hirap naman yung walang ka-challenge, no? Yung bang nagluluto ka, masarap niluto mo, kaya lang parang kulang ng asin. O di may challenge ka ngayon. Ano yun? Sa susunod na pagluluto mo, dadagdagan mo ngayon. So challenge. Bawat araw ay araw na kung saan hinahamon yung ating pananampalataya, hinahamon yung ating kakayanan, hinahamon po yung ating pong buhay. Amen. Hinahamon po ito upang tayo maging mabuting tatay, mabuting nanay, mabuting anak, mabuting lingkod, mabuting empleyado, mabuting boss, mabuting amo, mabuting alipin. Hamon po ang bawat araw. It's a blessing. Amen. Pag nagtagumpay ka, may regalo ang Diyos. So blessing ang bawat araw. Huwag nating isipin, buhay, panibagong araw na naman. May mga ganun tao. Pinoproblema po yung mga araw na dumarating. Nako, yan, panibagong araw na naman ng pagtatago. Bakit? Kasi darating na yung kolektor. Kung naiwasan mo, praise Him. Hindi naman gano'n.
Be grateful for the blessings. Pagpasalamat sa pagpapalat biyaya na ating natatanggap. Bawat araw meron yan. Hindi po nagmimiss ang Diyos dyan. Be grateful for the duties. Magpasalamat tayo bawat araw, yung tungkulin mo, gawain, at yung mga pagtitiwalang ibinigay sa iyo ng Diyos. Panginoon, salamat po. Nagampanan ko po yung tungkulin ko bilang tatay kahapon. And Lord, sana po sa araw na ito, magampanan ko po yung aking tungkulin bilang isang ama sa aking mga anak, bilang isang mabuting asawa sa aking kabiyak, bilang isang mabuting kapatid sa aking mga kapatid, bilang isang mabuting pastor sa iyong tinalagang iglesia, Panginoon, bilang isang mabuting lingkod mo, O Diyos, bilang isang mabuting mamamayan ng mundong ito. Di ba opportunity for us to do good each day? Kaya pag sinabing, number our days, ibig sabihin po, huwag mo sayangin. Gamitin mo upang magpasalamat sa Diyos. Every day, sabi niya, pag ako'y bumabangon, it is always a good day. Nadinig ko, ewan ko kung nadinig niyo po, napanood niyo sa YouTube yung patutuon ni Denzel Washington. Kilala niyo po yung artistang yun, yung negro na sikat, famous siya. Yung bakit ang title noon why did I choose Jesus? Bakit ko pinili si Jesus? Ang ganda po ng testimony niya. Ang ganda po yung speech niya. At sabi niya every day, siya po yung nagsabi na lagi niya ilinalagay yung kanyang tsinelas doon sa ilalim ng kanyang higaan. Upang pagbangon niya, kanyang aabutin yun, nakaluhod siya. At naalala niya, kailangan niya magpasalamat sa Diyos sa bawat araw na dumarating sa buhay niya. Wow, ganda no? Ay, talo yan ng mga Pilipino. Ang mga Pilipino, pagising pa lamang, hindi pa bumabangon yan, kinakabahan na, asan yung cellphone ko? Katabi ko ito nung ako'y matulog. Di ba? Aminin. Anyway, kaya nyo naman inaabot yun kasi meron na kayong babasahin yung insight ni Pastor. Palusot pa. Anyway, yun po yun. Ang ganda ng testimony niya. I was blessed with his testimony. Sabi ko, Panginoon, napakaganda ng point na binabanggit niya sa mga mananampalataya. Bakit ko pinili si Jesus? Why did I choose Jesus? Hallelujah. Pangatlo at panghuling bagay, kung bakit, nung ibig sabihin ni Moses, doon sa tulungan mo kami bilangin namin ang bawat araw dumarating sa aming buhay. Ibig sabihin niyan ay use our days wisely and not waste them away. Gamitin daw natin ang ating buhay ng may katalinuhan at huwag natin itong sasayangin. Bakit? Since our days are few and short, use them wisely. Ang buhay natin sa mundong ito ay few and short. If I myself, kaya habang ginagawa ko itong message na ito tapos nagkukumpute pa ako ng araw, no? Translate ko doon sa yung ilang taon na ba ako? Lord, ganito na pala ako, 50 plus na, magsi-60 na, times ko ng ilang days yun, yan, 365, so ito na pala ako. 71 lang ang average ng lifespan ng tao. Bless mo man ako, kung mga ito ganito lang. So kung aking susumahin, na-spend ko na pala more than half ng aking pumbuhay. Ang half ng aking buhay. Kung kayo kabataan, compute nyo yan, ang haba pa, ang haba, dami pa pala niyan. Wala pong pinipili ang edad ng kamatayan. Life is short. Anyway, kung abutin man tayo ng 100, kukunin din tayo ng Diyos. At ang buhay natin hindi lang po pang 100. Kasi ang existence ng tao is for eternity. Pang walang hanggan. Kaya short period of time lang talaga ang buhay natin dito. You know, every time na may darating yung Christmas season, I miss my mother and my father. Bakit? Sila po yung talagang tumatawag at naghahanda para sa amin. Di ba? Miss natin yun. Kaya lang, nag-change address na sila Lumipat na sila ng bahay. Hindi nga namin mabisi-bisita ngayon. Darating ang araw, no? Yun po yun. Pero reality po yun
So, ang magagawa lang namin, magpasalamat. Yan. Pagka may undas nga, yung araw ng patay, pumupunta pa rin kami doon sa cemetery, but not to pray for the soul of our loved ones. No? Hindi, para pagpasalamat sa Diyos. Alam ng mga brothers ko, pag nandoon kami, pasalamat tayo sa Panginoon. Lagi na sinasabi, Lord, salamat po sa taon na ipinahiram mo sila sa amin. Napakabuti mo po, Panginoon. Napakabuti mo sa buhay niya. Make the most of your time, mga kapatid. Yan. Purihin ang Panginoon. Gusto ng Diyos na gamitin natin ang ating buhay sa makabuluhang bagay. Nilagay tayo ng Diyos sa planetang ito ng may dahilan. Hindi lang para huminga at gumalaw-galaw at maging pasaway sa daigdig na ito. Meron pong layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nais po ng Panginoon maging busy tayo sa Kanyang agenda. Make the most of every opportunity. Atin pong bigyang pansin yung ating pong mga responsibilidad sa mundong ito na ibinigay ng Diyos. Notice po natin, the way we manage our time is the way we manage our life. Kung paano binibigyan ng halaga ang oras mo, doon nakasalalay ang pagbibigay natin ng halaga sa ating pong buhay. To make the most of our time, we must assume responsibility for our time. Ito po yung regalo ng Diyos na hindi po natin pwedeng iimbak, ipunin, tapos later mo na lang gagamitin. Hindi po. Ang pera po nyo sa bulsa, pwede nyo dagdagan. Ang lakas po natin, pwede nating dagdagan. Pero ang araw na binibigay ng Diyos, kailanman hindi po natin pwede itong patigilin at dagdagan. God has given us equally 24 hours a day, and the only thing we can do with our time is to use it wisely o hindi. Amen. Kaya ano dapat natin gawin? Assume responsibility sa ating oras. Ang problema niyan sa mundong ito, may mga tao po na pinipili po nila yung sayangin ng panahon na dumating sa ating buhay. Ang sabi po ng Galatians chapter 6 verse 5, each of us are responsible for our own conduct. Tayo pong daw lahat ay may pananagutan sa bawat bagay na ating ginagawa. Maging sa ating oras. Meron daw 3 uri ng tao dito sa mundo. Una, yung tinatawag na accusers. Ano ibig sabihin, Pastor Tong? Ito yung taong sinisisi nila ang iba at laging sinisisi ang kanyang kapwa sa problemang dumarating sa buhay niya. Pero po ba kilalang ganon? Kaya ako nangangayayat dahil sa iyo, hindi mo ako pinakakain. Naway yung nanay, naway yung tatay. Kaya ako bumagsak dahil sa iyo, hindi ka nag-review. May mga ganon po. Sinisisi niya yung problemang dumadating sa buhay niya sa iba. Ikaw ang dahilan kung bakit ako masaya. O di ako masaya. Ikaw ang dahilan kung bakit ako may sakit. Ikaw ang dahilan kung bakit ako natisod, kung bakit ako bumagsak. Ang tawag po doon, accuser. Ayaw nilang akuin yung responsibilidad na ang bawat isa ay may kakayanang mamili. Bakit nasayang oras mo? Kasi pinili natin yung bagay na nangyari sa ating buhay. Meron naman ang tawag nila excusers. Ano ito? Hindi nila sinisisi ang iba, kaya lang marami silang alibay. Marami silang alibay. Kaya ako bumagsak siguro talagang hindi para sa akin yan. So, wala akong magagawa. So sa halip na magsikap, mag-isip ng mabuti, alamin kung bakit, wala. Laging mayroong dahilan. At maging yung kasalanan, binibigyan ng dahilan para ito ay maganap sa buhay niya. Meron naman, ang maganda, ang tawag natin dito ay choosers. Ito yung mga taong pinili nila na akuin, tanggapin yung kailang pananagutan sa buhay. Kaya nga't hindi nasasayang yung bawat araw. Halimbawa, gusto kong maging mabuting tatay sa aking mga anak. Kaya, isa sa quality ng isang mabuting ama, may oras at panahon siya sa kanyang mga anak. Hindi lang puro trabaho. Bakit? Pinili kong gawin yon. Hindi ko sisisihin ng iba in my failures. Di ba?
Isa, kasi may trabaho ako. Siyempre, itong trabaho naman ito, para sa pamilya ito. Ang sabi ng isang nakausap ko, Pastor June, ang tatay ko'y good manager. He is a good provider, but he is not a good father to us. Bakit? Sa panahon kasi na kailangan namin ng payo niya, sa panahon na kailangan namin yung gabay niya, dinadaan na lang niya sa pera. Bili ka nito, bili ka niya, bili ka. Oo, napuno ang buhay namin ng ganyan. Pero hindi namin nadama. Marahil pinili ng tatay nila maging businessman at hindi maging good father. Diba? It is your choice to be a good mother. It is your also choice to be a good brother to your sister, a good sister to your brothers. It is your choice, my little brother and sister, to be a good servant of the Lord. At bawat pagpili natin, tiyak, we will spend time. Oras. Di po ba? Gusto kong mabing mabuting estudyante, gusto kong pumasa. Wala ka namang oras ka-review at ka-aaral, puro ka laro. Oo. Ano ba ang tawag doon? Puro ka, ano yung sikat na games? Ano? Mobile Legends. Kabisado ng mga young people yun. Sabi ko doon sa, Mama, ano yung ML? Mutual lab? Hindi, Papa. Ano yan? Sa atin, pag ML, mutual lab noon yun. Ngayon, hindi. Ano yan? Games yan. Anong games? Mobile Legends. Kung gusto mo maging mabuting lingkod ng Diyos, piliin mo ito at gugugol ka ng oras para doon. Kung gusto mo maging close kay God, you will spend time reading His Word, praying with Him, embracing His presence. Yun po yun. Ang sabi nga ng Bible, stop complaining about how much work you're doing. Start doing things thinking about the goodness of God. Hallelujah. Sabi ni Ephesians chapter 5 verse 15 to 16, be careful then how you live, not as unwise but wise. Tagalog, kaya mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay, huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang, kundi tulad ng mga marunong na nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Huwag ninyong sayangin ang panahon ninyo. Gamitin niyo ito sa paggawa ng mabuti dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. O kung gagayahin pa natin yung kasamaang ginagawa ng iba, pinili na natin yun. Ang tanong, are we wise spending our time? Naging matalino ba tayo sa pagpili ng ating panahon? Kung saan natin ito gugulin? Ang sabi ng Colossians chapter 4 verse 5, maging matalino kayo sa pagkitungo sa mga hindi mananampalataya at samantalahin ninyo ang lahat ng pagkakataon na maibahagi ang pananampalataya ninyo. Sa paanong paraan magagamit natin ng maayos yung ating oras? Share mo si Jesus. Kanino? Maging sa mga unbelievers. Hallelujah. Huwag yung nakaratay ka na sa banig, nasa ospital ka, saka mo naalala, yung asawa ko, hindi ko na sharean, Pastor. Please, sharean niyo po. Buti na lang. May mga lingkod ng Diyos na talagang ang puso ay ibahagi sa salita ng Panginoon. Kaya lang ang tanong, ano pong ginawa niyo sa panahon niyo? Mas pinili ko pong magsabong, magsugal, mag-inom-inom. Nakalimutan kong gugulin ang oras ko na mahalaga pala ito sa Diyos. Maikli lang pala ang opportunity na binibigay ng Panginoon sa atin at ayaw kong masayang. Salamat po sa Panginoon. Sa bawat araw na dinadagdag ng Diyos sa atin upang tayo magbago, magbalik loob sa Kanya at huwag nang masayang nalalabi pang oras. Mga young people, be wise. Don't use your time unwisely. Serve the Lord and God will bless you. Ang sabi po ng Galatians chapter 6 verse 10, kaya nga sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao. Binabanggit po dito, pagkakataon. Tingnan nyo, kung gagawa ka ng mabuti, you will spend time. Kaya yung pagkakataon, yung oras at panahon, sa mga gawain, bahagi po yan. Kaya how we manage our time, that's how we manage our lives. Ayan. Ano sabi dito? Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Sabi ng Ecclesiastes chapter 9 verse 10, gawin mo ng buo mong makakaya ang iyong ginagawa dahil wala ng trabaho roon sa lugar ng mga patay na patutunguhan mo. Ba? Ito naman si Alex Solomon. talagang medyo nananakot ang dating, no?
Gawin mo na magagawa mo ngayon dahil sa pupuntahan mo, wala ka na magagawa. Ano yun? Yung lugar ng mga patay. Kaya yung patay, kahit anong trabahong utos mo dyan, hindi gagalaw yan. Hindi kikilos yan. Ano sabi? Wala nang pagpaplano roon. Wala ring kaalaman at karunungan doon. Ay kailan mo dapat gawin ang mga bagay na nararapat habang may buhay, binibigyan tayo ng oras at pagkakataon, gawin natin yung tama, sabi ng Diyos. So since we ought to use our time wisely, anong dapat natin gawin? As I wind up. Kung meron kang dapat baguhin, baguhin mo na ngayon. Kung meron kang dapat buhatin, buhatin mo na ngayon. Kung meron kang dapat hingin ng tawad, ihingi mo ng tawad ngayon. Kung meron kang dapat patawarin, patawarin mo na ngayon. Hallelujah. Kung meron kang dapat ibigay, ibigay mo na ngayon. Amen. Kung meron kang dapat i-comfort o aliwin, marahil nalulungkot siya, o kaya meron siyang problema, o kaya bumagsak siya, aliwin mo na siya ngayon. Huwag mo nang iantala at hintayin po ang karagdagang taon. Baka huli na ang lahat. Kung meron kang dapat sharean, i-share mo na si Jesus ngayon. Kung dapat mong i-express ang iyong love sa iba, pag-ibig sa iba, i-express mo na ito ngayon. Baka maunahan ka pa, iba ang sagutin niya. Joke lang. Pero marahil totoo po ito. Kasi baka bukas, huli na ang lahat. At kung meron ka mang trabahong dapat tapusin, simulan mo na ngayon at sikapin mong tapusin. Baka dumating ang pagkakataon, manghina na tayo, hindi na natin matapos ang nais ng Diyos na tapusin natin. Kaya yung number our days, ang mensahe niyan, hindi lamang paalala sa atin ang buhay natin maikli lang. Hindi lamang para ipaalala sa atin ang bawat araw, pagpapala na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Kundi ito isang araw, isang opportunity upang tayo makagawa ng mabuti at dapat nating piliin ang bagay na ito. Itong panahon ng pandemic na ito, anong aral na itinuro ng Diyos sa bawat isa sa atin? Meron po ba? Naisip po ba natin na may lesson ng Diyos? Natutunan po ba natin kung gaano kahalaga ang buhay sapagkat may kamatayang darating? Nagpapaalala po ito sa atin. Natutunan po ba natin na tanggapin yung katotohanan na may mga pangyayaring hindi natin tiyak, hindi natin alam, pero biglang nagaganap? Natutunan po ba natin bilang tao na ang buhay natin sa mundong ito ay maikli lang ang panahon? Natutunan po ba natin na kailangan ng tao si Jesus sa buhay nila upang makasumpong sila ng buhay na walang hanggan? Naisip po ba natin, Panginoon, may nadagdag na namang namatay dahil sa pandemyang ito? Panginoon, nasiran ba sila? O kung nasiran, tinanggap ka ba niya? Nawa po, Panginoon, ang lahat ng yun ay kumilala sa iyo upang sa ganon, yung lungkot, maibsan man lang at matiyak ng mga mahal sa buhay, ng kailang mahal sa buhay na binawi ng buhay ng Diyos, ay sa piling niya pumaroon. Minsan bilang pastor doon sa pangangaral po sa mga panahon ng funeral, wake, minsan tinatanong ko doon sa mga hindi ko kilala, kapatid, ano po ba naging buhay niya? Pastor, ito po, itong nangyari, ganito. Tapos hindi ko nadinig na tinanggap niya si Lord, nakilala niya ang Panginoon. Sabi ko, Panginoon, anong mensaheng dapat ko ipaabot? Pwede ko bang sabihin, Panginoon, kapatid natin ito ay nasa piling na ng Diyos pumaroon? Anong sabi ng Panginoon? Ang pinananahanan anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Subalit wala nito ang hindi niya tinatahanan. Yun ang malungkot. Huwag natin sayangin ang bawat pagkakataon. Bilangin natin ang bawat araw na dumarating sa buhay natin sapagkat hindi natin hawak ang bukas. At dito po ako magtatapos doon sa huling mga verses ng Psalms chapter 90. Basahin natin sandali. Sabi sa verse 13, Panginoon, hanggang kailan kayo magagalit sa amin? Kasi nagpapatunay ito, kasalanan, galit ang Diyos. Kami hatol siya.
Ang sabi, dinggin nyo kami at kahabagan, kami na iyong mga lingkod. So ang panalangin ni Moses, Panginoon, dinggin sila ng Diyos, kahabagan. Verse 14, tuwing umagay ipadama ninyo sa amin ang iyong tapat na pag-ibig. Bakit? Binanggit ni Moses to. Kasi ang Diyos, sa kabila ng ating pagkukulang, hindi nawawala ang kanyang pagmamahal. Pwede kang paluin, disiplina, pero ang pag-ibig ng Diyos, nandyan pa rin. Upang umawit kami ng may kagalakan at maging masaya habang nabubuhay. Tingnan niyo po. Pwede palang maging masaya habang nabubuhay. If we choose to redeem the time, kung atin pong hindi sasayakin ang panahon, pwedeng mangyari ito. Sabi sa verse 15, bigyan niyo kami ng kagalakan na kasing tagal ng panahon na kami iyong pinarusahan at pinahirapan. Ako po'y naniniwala, just focus our attention to God. After this pandemic, God will bring us into rejoicing. Amen. Amen. Kasi sabi ni Moses, Lord, kung kasing tagal ng panahon na kami yung pinarusahan, pinahirapan, Lord, ibigay mo kami, Panginoon, bigyan mo kami ng kagalakan. Verse 16, ipakita niyo sa amin ang inyong mga lingkod at sa aming mga sinisalin lahi ang iyong kapangyarihan at mga dakilang gawa. Wow! Damay po ang blessing na yan. Kanino? Sa ating pong mga anak, mga apo at kapwa-apuhan. The blessing of God. Anong susi? Huwag nating kakalimutan, bilangin ang bawat araw na dumarating sa ating buhay. Verse 17, Panginoon namin Diyos, pagpalain niyo sana kami at pagtagumpayin ang aming mga gawain. Hallelujah. Di po ba? Tinapos ni Moses yung kanyang awit na may pagkilala na ang Diyos ay Diyos pa rin ang pagpapala. Ang Diyos ay Diyos pa rin ng himala, Diyos na punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng kahabagan, punong-puno ng katagumpayan. Hallelujah. And that blessing is something we must think about. Something that we must desire to have. Isang bagay po na ating pong dapat ipinapangarap. At ang susi, Lord, teach us to number our days aright. Tulungan mo kami na amin pong bilangin ang bawat araw na dumarating sa buhay namin ng matalino. Amen. Amen. Kapatid, sa araw na ito, anong dapat natin gawin upang ito'y maging makabuluhan? Gawin na natin. Kung meron tayong dapat isuko, isuko natin. Kung meron tayong dapat patawarin, patawarin na natin. Kung meron tayong dapat share na natin. Sapagkat nais ng Diyos maging matalino ang bawat isa sa atin sa paggugol natin ng ating panahon sa mundong ito. Malapit ang dumating sa Lord, ang buhay ay maikli lang. Gayunpaman, salamat pa rin, nakaraan, ngayon, at sa darating na araw. Ang biyaya ng Diyos ay laging nandyan. Sapagkat nais ng Panginoon, umawit tayo ng may kagalakan sa bawat sandali ng buhay natin. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo in the presence of our God. Sa iyo po, nasa inyong mga tahanan, tuon po natin ang ating kalooban sa ating Diyos na buhay. Pasalamatan natin siya. Dakilain natin siya. Purihin natin siya. Kapatid, huwag na natin ipabukas yung pagpasalamat at pagpupuri sa Diyos. Hallelujah. Oh God, Ama, dakilang Diyos, salamat po sa karagdagang araw na binigay mo po sa amin. At salamat din po, Panginoon, sa iyong mensahe na amin pong napagbulay-bulayan. Ang bawat araw na dumarating sa buhay namin ay dapat po namin itong pahalagahan. Tignan ang iyong kalooban, unawain ang iyong layunin. Pasalamatan ka, O Diyos, at magamit po namin ang bawat pagkakataon na binibigay mo sa buhay namin. O Lord, nang may katalinuhan. Ama, Ikaw po ang may hawak ng buhay namin. Ikaw ang Diyos na lumalang ng lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos na pangwalang hanggan. From eternity to eternity, You are God. At ang buhay namin, bagamat maikli lang sa mundong ito,
meron po kaming haharaping pangwalang hanggang buhay. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa piling mo kami paruroon. Pero dapat po namin tiyakin ang aming pananampalataya na ito'y totoo. Sapagkat pwedeng mangyari, O Diyos, lumabnaw, manghina, tumalikod kami sa iyo. Tulungan mo kami, huwag kami magpasya ng mali, Panginoon, at maging matalino kami sa bawat sandali na dumarating sa buhay namin. Papagtagumpayin mo kami, Panginoon, sa tukso at pagsubok na dumarating. Papagtagumpayin mo kami sa mga problema, Panginoon, na amin pong hinaharap sa mga sandaling ito. O Diyos, mangusap ka sa puso't kalooban ng bawat isa sa amin. Ipahayag mo po, Panginoon, ang iyong layunin. Huwag pong masayang, O Diyos, ang bawat sandali. Tulungan mo kaming maging matalino, Panginoon. Na lagi namin sa isip, maikli lang yung buhay namin sa daigdig na ito. Maisip din namin, Panginoon, pasalamatan ka lagi, O Diyos, sa mga nagaganap sa buhay namin ito. At magamit namin ang buhay namin ng may katalinuhan, Panginoon. Kung meron man kaming dapat gawin ngayon, Lord, tulungan mo kami na ito'y magawa na namin at hindi namin dapat ipabukas pa. Tulungan mo kami, Panginoon, O Diyos, sa aming paglilingkod, lalo pong maging mainit ang aming paglilingkod sa iyo. Sa aming pong pag-aaral ng iyong salita, lalo po, Panginoon, maging taimtim ang Panginoon ang aming pong pag-aaral at maging bukas ang aming puso, Panginoon, sa iyong pagtutuwid sa amin, O Diyos. Lord, every time, every day is an opportunity for us to do good. Gawin mo kaming mabuti, Panginoon, sa lahat ng antas ng paglilingkod na ito. At Lord, maging responsable kami, Panginoon, sa mga tungkuling iniatang mo sa aming mga balikat. Tulungan mo kaming piliin namin kung ano yung mabuti at tama, Panginoon. Naranasan na po namin, Panginoon, piliin ang mali at ito'y nagdulot ng pagdurusa at hirap lungkot sa buhay namin. Pero ang mundo'y patuloy, Panginoon, na nag-aalok ng mga bagay na ito. At kung minsan, Panginoon, natatangay ang ilan sa amin sa mga alok na ito. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas at tagumpay. O Diyos, gabayan mo kami araw-araw. Tulungan mo kami, Panginoon, na lagi naming yakapin ang iyong presensya sa buhay namin, O Diyos. Sapagkat kung wala ang tulong mo, wala kaming magagawa, O God. Salamat po, pinapaalalahanan mo kami, Panginoon. At sa mga sandaling ito, amin pong dalangin, O Diyos, ang mga hindi pa nakakilala sa iyo. Maaaring ilan po sa kailang mga mahal namin sa buhay. Ama, sa dakilang pag-ibig mo, kahabagan mo, biyaya at pagpapatawad, Panginoon, patawarin mo po ang aming pong mga mahal sa buhay, O Diyos, kung sila may nagkamali, nagkulang at nagkasala. Tulungan mo sila, Panginoon, na makilala ka nila sa isang personal na pagkilala at kung gaano kakahalaga sa buhay nila na dapat kanilang tanggapin, Panginoon, ng totoo sa puso at kalooban ng bawat isa. Ama, hiniling po namin ang pagkilos ng Banal na Espiritu. Patuloy mo kaming gawing masipag sa iyong mga gawain, O Diyos. Hindi lang maging busy, Panginoon, kundi maging matalino. Sapagkat pwedeng abala kami sa maraming bagay, pero yung kalooban mo at yung mga bagay na gusto mo, O Diyos, ay naisasangtabi namin. Sapagkat hindi namin inuugnay ang aming mga sarili sa iyong buhay na salita at maging gabay ito dun sa iyong nilalayon sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa. Papagtagumpayin mo po kami, O God. At sa nalalabi po naming oras at araw sa mundong ito, amin pong dalangin, huwag po itong masayang. Papagtagumpayin mo po kaming lahat, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus, O God. Pagtagumpayin mo po ang bawat anak na maging mabuting anak. Papagtagumpayin mo po ang bawat tatay na maging mabuting ama. Bawat nanay na maging mabuting ina. Bawat magkakapatid, O Diyos, na sila'y maging mabuti, Panginoon, sa isa't isa. Bakit ba bawat maging mga lingkod mo, O Diyos, maging mabuti sa paglilingkod mo, O God. Oh Lord, maging sa amin po bilang magkakapatiran, Panginoon, tulungan mo kami na magawa namin ang nararapat mabuti sa isa't isa, O Diyos. Huwag pong masayang, Panginoon, O God, ang bawat oras na ibinibigay mo sa amin, Panginoon. Huwag itong masayang sa walang katuturang bagay. Huwag itong masayang sa walang katuturang pangungusap. Huwag itong masayang, Panginoon, sa walang katuturaang mga plano at hangarin, O Diyos. Lord,
kundi Ikaw ang managana, Panginoon, at yung salita, O Diyos, at ang iyong gawain na managana sa buhay namin, sa loob at labas ng aming tahanan, sa loob at labas ng iglesyang ito, Panginoon. Sa iyo ang kaluwalhatian, papurit, pagsamba. Ikaw po ang dapat na itataas sa bawat sandaling dumarating sa buhay namin. Ikaw ang aming pararangalan, Ikaw ang aming luluwalhatiin, Ikaw ang aming dadakilain, Ikaw ang aming higit na mamahalin at susundin, Panginoon, sapagkat yun po yung tama, O Diyos, O God. In the name of Jesus, make us wise, O God, to decide on what is good and what is righteous in the holy presence of yours. In the mighty name of Jesus, we ask this in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Rule over our lives in the name of Jesus. Amen. Amen and amen and amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon, kilala mo. Pasalamatan po natin ang ating Diyos sa pamamagitan po ng awit na ito. Patuloy po nating ihayag yung ating pusong nagagalak at nagpapasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Tinutuwid mo ako, Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Lahat ng bagay ay dilingid sa iyo. Hallelujah. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa iyo, salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. O, purihin ka, Panginoon. Salamat po. Salamat sa paalala. Salamat sa mensahe, salamat sa pagtutuwid, salamat sa biyaya, salamat sa araw na ito, O Diyos, na tunay po, Panginoon. We rejoice. We rejoice. Salamat po, Panginoon. Truly, O Lord, you deserve the glory, the honor, and the worship of your people. And we bring back everything to you, O Father, in the mighty name of Jesus. Amen, amen, and amen. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay magtatapos na sa ating pong gawain. At andyan po yung ilang mga announcement. Andyan po yung ilang mga paalala. Patuloy po yung gawain ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Hallelujah. At gayon din po, ang ilang pang mga gawain po natin online, gawain ng kalalakihan, kababaihan, kabataan, even yung ating pong kids church, gawain po ng mga bata, patuloy po yan hanggang sa dumating ang Panginoon. Praise God. Patuloy din po ang gawain po sa ating mga daughter churches na ngayon po ay nagaganap sa iba't ibang dako. Salamat po sa Panginoon. At gayon din, magpatuloy tayo magdalanginan sa isa't isa, magpalakasan. Amen. Salamat po sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Tayo po muling tumayo at tayo po ay umawit ng masayang awit bago tayo magtapos sa ating pong gawain. Hallelujah. Sa isang panalangin at pagtanggap ng benediksyon. Praise God. Let's praise the name of the Lord at habang
i-number natin yung days natin, i-desire natin ang Panginoon. He is the strength of our heart. Hallelujah, Jesus. I'm up high in heaven, but you. There is nothing on earth I desire besides you. My heart and my strength, many times they fail. But there is one truth that always will prevail. That is the strength. Yes, so God, you are the strength of our heart. God is the strength Of my heart, God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength. Hallelujah, Jesus. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Yes, oh God, peace and balance, these are our Lord Jesus. Hallelujah. I'm up high in heaven, but you. There is nothing on earth I desire besides you. My heart and my strength, many times they fail. But there is one truth that always will prevail. That is the strength of my heart. Sabihin natin sa Panginoon. Yes, oh God, you are the strength of our hearts, oh God. And my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Minsan pa, God is the strength. Yes, oh Jesus. You are the strength of our heart, oh God. God is the strength of my heart and my portion forever. Yes, oh God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. You are the strength of our hearts, oh God. Praise the Lord, God. Lahat po na may mga pangailangan, lahat po na may mga kahilingan sa panalangin, pakitaas lang po ang kamay, kayo po na sa inyong mga tahanan. Bago natin tanggapin ang benediksyon, allow me to pray for all of our needs, for all of our problems, whatever it is. Atin pong idulog sa Diyos ang lahat ng yan. Maniwala po tayo. Ang Diyos ay Diyos ng pagpapala at gusto niya tayo papagtagumpayin sa mga problema ng buhay. Father God, in the name of Jesus, Ama, maging po yung aming mga problema at mga kahilingan. Alam mo po ito, O Diyos. Hindi po ito lingid sa iyong kaalaman. Mga pagsubok, maaring sa mga oras na ito, merong pong may karamdaman. Kilala mo sila, O Diyos, sapagkat ikaw ang arkitekto ng buhay. Sa iyo nang galing ang lahat. Ikaw din, Panginoon, ang may kakayanang maghimala at magpagaling. Panginoon, totoo po yun. Sinabi mo ito sa iyong mga salita. Hindi ka nagbabago noon, ngayon at sa darating pang mga panahon. Ang pangako mo ay totoo, hindi ka sinungaling na Diyos. At pwede namin angkinin ang mga pangako mong ito, Panginoon. O Lord, inaangkin po namin ang katugunan mo sa aming mga dalangin. Ikaw po nakakilala sa bawat isa sa amin, Panginoon. We pray, O Lord, to bless your people. Lord, bigyan mo ng katugunan lahat ng aming mga kahilingan. Ayon po sa iyong katwiran at kalooban, O Diyos, naniniwala kami, O God, ikaw ang Diyos ng pagpapala at walang bagay na mahirap sa iyo. Ama, nakita mo po nakataas ang kamay ng iyong mga anak. Alam mo po ang bawat pangailangan
at ikaw din na nakakaalam kung anong mabuti sa amin. And we claim your answer, O Lord, in the mighty name of Jesus. Inaangkin po namin ang sagot sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Panginoon, salamat po sa iyo pong biyaya at sa amin pong pagtatapos sa gawain ito at maging sa amin pong pasamantalang pag-iwahiwalay, tanggapin po ng bawat isa sa amin ang basbas at pagmamahal mo po, O Diyos Ama, ang patuloy na pagliligtas, pagpapagaling at biyaya ng Diyos Anak, at ang pakikipisan, kaaliwan, patnubay at presensya ng Diyos Espiritu Santo ay sumaaming lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Amen at amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. God bless you po. God bless. God bless sa mga nasa tahanan. Kaway-kaway lang po. God bless you. Good morning. Once more, good morning. God bless all.